talagang talagang grabe ang agawan ng Senate presidency kasi diyan nakasalalay ang mga pwede pang mangyari, di ba? Correct. Kaya si Senator Gatchalian, ginawan lang Senate President, paano yan ngayon? Hindi naman yan marunong ng rules of court. Paano Kaya yan nga. mag-preside dyan? Paano siya magro-rule ng, Your Honor, Mr. President, objection, ground, irrelevant. Paano niya malalaman? Paano? Siyempre, may abogado na naman siyang bubulong. May bubulong sa'yo, yun na lang yun. Paano ka pa nag-Senate President dyan? Correct. Di ba? Nga puro left and right ang kaso, Mother. Kahit naman ako may kaso. Kasama ng SMNI. Pati ikaw may kaso? Oo. Sige nga. Cyber libel. Sige nga, ikwento mo dito, sino nagkaso sa'yo? Si Trillanes. Kasi, yung ano daw. Natatawa talaga ako dito kay Trillanes Ba't ang dami mo kinakasuhan? Ang dami mo siguro pera. Diba? Kaliwa kanan na pati si Cathy Binag na... tatawa lang, Bakit mo na magkakasuhan nito? Ano bang sinabi nito na Ganun, Mother. kinasuhan ka? Tinanong ko, bakit ang daming pera niya? Ako dyan talaga, Cathy, yung bang mga tao na ang baba ng tingin nila sa mga Duterte supporters. Ang sa tingin nila, yung mga Duterte supporters ay lahat patay gutom. Yung ganun ba? Na lahat ay bulag. Na kumbaga, ang sabi pa nga, kulto daw. Itong Duterte supporters. Yan ang ayaw ko dyan. Kasi alam nyo, kayong mga nagsasabi dyan na kulto yan, baka hindi nyo alam kung ano ang kulto. Di ba? Tingnan nyo naman, mixed ang klase ng Duterte supporters May mayayaman, may professionals, may mahihirap, may iba-ibang relihiyon. Hindi naman ang kulto po ay isa lang. Ang kanilang kunyari ay batayan, isa lang ang kanilang sinusunod. Pangbaga ay para silang mga bulag at bingi na isa lang ang kanilang sinusundi. Naman po tama yung ginagawa nila. Ayoko po yung ganyan, discrimination yan. Gusto ko po ay magrespetuhan ho tayo. Oo nga. Absent ako kahapon balita ko, gumala-gala ka naman sa EDSA. Oo, kasi nakita ko yung mga kaibigan natin nandun. Nandun Paulo. si Kong Paulo, nandun si... Si Lian kaya? Si Lian dumaan po. Tapos nandun din si former Congressman Mike Defensor. Marami pa sila. Si Tatay Edgar Rani, Iriza yata nandun din si Harold Respicio. Pero dun kami sa other side. Kasi nga, apparently, Mother. Bakit? Di ba? Kaya tayo umaten. Kasi yung call is for everyone. Na against corruption. Exactly. But apparently, may mga grupo doon na parang... Makabayan, tsaka akbayan. Huwag daw sumali yung mga diehard Duterte. Well, kami naman, basta, mga lefties aligned, ayaw din namin. Kaya nakita ko kahapon si Kong Paulo Marcoleta nakatayo doon sa parang malapit sa shrine pero nasa gilid. Oo, nasa gitna kami, sa gilid kami. So, basically, at saka maganda rin na naka-attend. Kasi alam mo, at least sumunod tayo dun sa panawagan na magkaisa tayo para we'll go against corruption. Ayan si Quirubino, si General Quirubino. Medal of Valor yan. Correct. Pero ang naging problema nga, controlled. Di ba parang, may naratibo sila na gusto lang nila. Especially yung mga umakyat na sa stage na iba na nga, iba nga doon ang balita, di ba, nakinabang din sa maleta. Paano mo gagawing yan? Anti-corruption. Kung rin sila, nasasangkot din sila sa maleta or flood control issue na kasi dapat kung white ribbon, walang kulay. Exactly. Yun ang pagkaintindi ko. Kaya lang ako hindi pumunta, Cathy, kasi alam mo, maandar yung kuminsan yung maandar kuminsan yung aking sakit sa paa. Sa tuhod. Pero okay lang. ako, naman ako doon, nakiki-unite naman ako doon sa anti-corruption natin na panawagan. Kaya nag-post ako sa Facebook ko na huwag kayong ganyan, kayong mga leftists, huwag kayong
sabi na, oy, hindi kasali dito ang mga DDS, dito para lang ito sa mga kakamping at mga dilawan. Kung sa bagay, dilawan ako pero ayaw ko yung ganyan. Kasi alam mo, ang mga leftist, lalo na yung mga nagsabi niya, mga makabayan, akbayan. Nung 1986 naman, nandyan kami na mga dilawan. Wala naman kayo dyan sa EDSA kasi hindi kayo sumali, itong mga makaliwa, hindi sumali sa snap election ni Cory versus Marcos kasi ayaw nila ng eleksyon, gusto nila revolusyon. Yan. Yun nga. Kaya wala sila dyan sa EDSA. Ngayon, tapos sabihin nyo sa mga tao, ay, kayo, mga Duterte kayo, hindi kayo kasama dito sa EDSA. Bakit? Kayo na ba may title dyan sa EDSA? Hindi, yun nga yung nakakagulat, Mother. Kasi supposedly dapat, di ba, it's for everyone. Kasi if you're calling for anti-corruption, okay, naintindihan natin yan. Gusto nyo, kung sinasabi nyo yung impeachment ni BP Sara, tuloy naman yun Pero wag nyo pipigilan, tayong lahat ay mamamayang Pilipino. At saka nagbabayad po sila at kami ng taxes. Exactly. Ano ba kayo? Yung nananakaw dyan, di ba yan taxes din namin? Yes. Abay, kung ganyan, ay magsukatan na tayo. Kung magkano ba tax na binabayad nyo? Bigay kayo ng 10 dyan, tapos bigay din ako ng 10 tao dito. Magpapakitaan tayo ng ITR natin. Yan. Kaya ayaw ko yan, kasi divisive. Gusto natin, unite tayong lahat sa isang kausa, ang anti-corruption na call natin, kasi itong corruption ang number 1 na problema kung bakit po mahirap na laling naghihirap ang tayong mga Pilipino. I think, Mother, ang naging problema dyan, alam mo, marami kasing tao na gusto nila sila yung bida, sila yung, alam mo yung feeling nila, didiktahan nila yung tao. Na eto gawin nyo, eto. Walang ganon. Dapat irespeto nyo rin po ang paniniwala ng bawat isa, ang gustong gawin ng bawat isa. Pero yun hindi nyo dapat silang diktahan, huwag kayong mang-insulto. Kasi kung talagang ang panawagan is talagang iisa, is anti-corruption, walang ganon, walang pigilan. Kaya meron pa sila, huwag kayong tatawag na BP Sara ganon or Duterte ganon. Pero sila, may sinabi ba sila na BBM? May narinig ba kayo? Teka muna, di ba yung freedom of speech and expression, kahit saan pwede kong gawin yan? Kahit saan? Exactly. Kahit sa labas ng bahay nyo. Diba? Exactly. By Hindi naman rule of pwedeng court, sa kalye, no? na public place ang kalye, EDSA, ay bawal po magsigaw sila na kung anong gusto nila. Pag sinabi nila, si ganito, panot. Bakit? Bawal ba yan magsabi ng si ganito, panot? At saka si ganitong pangit. Sinasabi ho ng mga tao, ang korupsyon, ang sanhi, pinakasanhi ng kahirapan ng Pilipinas at hindi na po ninyo yan mababaliwala. Kaya po tayo nagtatawag ng anti-corruption rally. At dapat lahat po tayo ay nagkakaisa dyan. Walang personalidad tayong kinokontra dyan. Kaya hindi ako sumama dyan kasi alam niyo naman na best friend ko si BBM, baka hindi ko mapigilan. Correct. Di ba? Kaya hindi na lang ako sumama. Sabi ko ba, baka magalit na naman yung mga kaibigan ko dyan sa kaliwa at saka yung mga akbayan. Ayaw nila ng BBM design di ba? Kaya ako, timing na din na masakit ang tuhod ko kahapon. Pero parang may nakita ko dyan, Kati. Sabi mo, pinakyaw mo yung mga lumpia doon. Kasi nung dumaan ako, sobrang init. Tapos nakita ko, may nagbebenta ng ice candy. Siyempre, may mga kasamahan tayo doon na nandun nga, wala sila sa main event, nandun kami sa gilid. Sabi ko, sobrang init. So sabi ko, akin na yan, papakyawin ko yung mga ice candy, tapos nagtawag ako ng sorbetero, tapos merong nagbebenta ng lumpia, nagpakain tayo. Ako, favorite ko yung lumpia na yan, So ako nga, sabi ko nga, wag yung mga nagsabi nga na... kahit sinong kukuha, pwede. Pwede. Kahit anong kulay. Mother, meron nga. Binigyan daw na antay ito, nandun umaten. May video yan guys. Meron ba kayo nun? May video yan na binayaran daw ng 200 pesos sila. Yung babae. Yun yung babae. Tapos kasi wala raw silang pagkain. So, nakakatawa kasi nakakaawa. Kasi pupunta sa amin kasi marami kaming food.
Yun. So, tayo nagpakain. Oo, tama yun. Next time, sasali din ako dyan sa rally. Masaya naman eh. Kasi ako yun ang tinatawag. mamimigay din ng lumpia at favorite ko yan eh. Tsaka mother, yun ang matatawag talaga na iisa kayo. Oo. Kahit anuman ang kulay ng politika nyo, basta isang pinaglalaban nyo na anti-corruption. Ang nangyari lang, sila lang talaga very selective. At saka, alam mo yun, ayaw ko dyan ng talaga, paghiwalay. Kati, yung bang mga tao na ang baba ng tingin nila sa mga Duterte supporters. Ang sa tingin nila, yung mga Duterte supporters ay lahat patay gutom. Yung ganun ba? Na lahat ay bulag. Na kumbaga, ang sabi pa nga ano yun, kulto daw. Itong Duterte supporters. Yan ang ayaw ko dyan. Kasi alam nyo, kayong mga nagsasabi dyan na kulto yan, baka hindi nyo alam kung ano ang kulto. Hindi ba? Tingnan nyo naman, mixed ang klase ng Duterte supporters May mayayaman, may professionals, may mahihirap, may iba-ibang relihiyon. Hindi naman ang kulto po ay isa lang ang kanilang kunyari ay batayan, isa lang ang kanilang sinusunod. Pangbaga ay para silang mga bulag at bingi na isa lang ang kanilang sinusunod. Di naman po tama yung ginagawa nila. Ayoko po yung ganyan, discrimination yan. Gusto ko po ay magrespetuhan ho tayo. Exactly. Lalo na sa religion. Yung ayaw na ayaw ko dyan, ha? Sisiraan yung INC, grabe ngayon ang atake sa INC, no? Alam niyo po ako, hanggang ngayon nagtatanong pa sila ano ba talaga relihiyon ko. Kasi ang dami daw. Ang dami ko daw kaibigan sa iba-ibang relihiyon. Correct. Bakit naman hindi? Di ba? Kung isa lang ang Biblia natin. Di ba? Exactly. The New King James Bible. Bakit? Ginagamit naman yan ng Katoliko, ginagamit ng Protestants, ginagamit ng Mormons, ginagamit ng Iglesia ni Cristo. Alam ko dahil nagba-Bible study ako. Ano naman po yung sinasabi ng isang ali na, ewan ko, PhD daw siya, na ang iglesia daw ay kulto. Liable yan. Huwag tayong ganyan, ma'am. Ma'am, huwag kayong ganyan, ma'am. At you're violating the freedom of religion, ma'am. At ayaw ko dun, Kati, yung para bang gagawin pang it's a religion war. Yes. Yung tapatan natin ang iglesia, sabi nung ali. Teka muna, ma'am, sino ba nag-utos sa'yo? Tatapatan mo yung ilan ba kayo? Alam niyo, sabi ng friends ko na pare, ilang pare na nagsabi sa akin, Sabi ko kasi, Father, ba't hindi ka maghumili ka dyan, sermon anti-corruption dyan every week? Sabi niya, alam mo, Rowena, ay matatanda na lang nagsisimba. See? Paulit-ulit na lang yung mga mukha na nakikita ko sa simbahan, mga bata, hindi nagsisimba. Sa social media. Yun. Sa ano ko po, huwag po tayong mag-discriminate ng mga tao batay sa kanilang relihiyon o status sa buhay dahil hindi po yan ang turo ni... That is not the teaching of our Lord, Jesus Christ. Di ba? Yung sabi niya, love thy neighbor. Kaya pinagtatalunan nila yung si Jesus Christ na siya daw ang Diyos. Or si Lord God, anak ni God. Kung magtatalo po kayo, kung kanya kayong relihiyon dyan, di kanya-kanya kayong paniwala. Pero wag naman po isiraan nyo yung iba. Diba sabi nga, Mother, 3 lang dapat wag mong pag-usapan para hindi kayo mag-away ng mga kaibigan mo. Politics, religion, ano yung isa? Love life. Hindi, utang. Utang. Alam nyo, ako, I come from a ecumenical family. Tatay ko, hindi lang protestante, Baptist. Napaka-conservative kaya ng mga Baptist. But my father was very, actually, liberal for his generation. Judge Sixto Rojas Gonzon of Silliman University and MLQU College of Law. And my mother, Elvira Causing Villena, was a devout Catholic with my lola. Wow. Kaya lahat ng pangalan namin may Maria. Diba? Maria Rowena, Mary Catherine. Mary Catherine. Naawa. Kasi kung Kristiyano ka noong araw, in 1957 ako pinanganak kailangan may Maria ka. Oo nga, kaya martir. Kaya yung mga lalaki na meron ding Jose Maria. Oo nga, diba? Yes, you're right. After Jose Maria ng Don Bosco. Di ba? So, yung religion po,
wag po kayong magkamali. Oo. Na mang-away po kayo ng ibang relihiyon o ibang tao dahil iba ang paniwala nila. Eh kayong mga, alam mo, yung hindi bumoboto, Kati, yung Jehovah's Witness. Ayaw nga nilang mag-flag ceremony. Correct. Ayaw din nilang mag-salute sa flag. Kasi daw, that is worshiping idols, gods. Umabot pa sila sa Supreme Court dahil ayaw nilang kumanta ng bayang magiliw, pero sa silanganan. Ayaw nga. Umabot pa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, Pilipino kayo Eh kung ayaw nyo kumanta, tumayo lang kayo. Di ba? Hindi naman pwedeng nagbabayang magiliw kami dito, kayo dyan Nakaupo kayo dyan, natutong-its kayo. Eh ba hindi pwede, mag-aaway tayo dyan. At ang mga Jehovah's Witness, hindi po sila bumuboto. Di ba? Hindi sila nagre-rehistro. Kaya hindi pwedeng sabihin ng gobyerno, magrehistro kayo lahat, kung hindi, ikukulong kayo. Exactly. By choice. Freedom of religion. Ayan. Diyan, kaya yan po lang ang sagot namin sa mga katanungan na dapat ba tayong mag-away dahil sa religion natin? Exactly. At saka, ang pinagtataka ko lang dyan, Mother, no? Bakit nyo titirayan ng INC na ang panawagan is anti-corruption din? Diba? Accountability, transparency, and may isa pa I forgot. Accountability! And transparency. Diba? Alam mo yun? Accountability! Oo, diba? Bakit ganon? Diba dapat nga suportahan kasi nananawagan sila para sa kapakanan ng ating bayan dahil sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. At saka nasa Bible naman ang panawagan. Bible-based yan. Yes. We must expose them. Nakalagay sa Acts of the Apostles. Wag kayo nagba-Bible study. Ako ito, absent lagi. Mother, eto na nga. Okay, may bago kasi. Nabalitaan mo, I don't know kung nabalitaan mo na kinasuhan or pinapasagot ng ombudsman si Senator Robin Padilla at saka si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa... Gwapo si Robin. Dahil gwapo si Robin. Hindi. Dahil ano daw, what you call this, yung... Ano? Yung pagtakas ni Bato. Pag tumakas daw si Bato, at what you call this, pinigilan nila ang panguhuli or something. Obstruction. Yes. Of justice. So sa akin, parang may mali doon. Kasi una, nung umalis si Senator Bato sa Senate, wala naman daw talaga siyang warrant. Oo, tama. At sinabi rin yung ng NBI at ng DOJ. So, saan ang galing yung... Di ba? Yung obstruction of justice na wala namang tinakasan ng mga Gusto panahon na lang yun. lakasuhan. Ay, by the way, Kati, bago sumagot dyan, nagpapa-thank you po ang Teodoro Luansing College sa Rosario. Okay. Ating mga kaibigan doon sa Batangas sa pagdalo ni Ma'am Mariel Padilla, nag-represent sa kay Senator Robin Padilla as graduation speaker. Yan. Kita mo naman yung kabaitan ni Robin at ni Mariel, ha? Pag hindi si Robin available, si Mariel ang pupunta. Mag-a-attend. Kasi importante yung ma-inspire yung mga bata. Ngayon, yung obstruction of justice, at kung minsan ito si NBI Attorney Matibag kung ano-ano na lang pinapile mo dyan Tapos mention mo pa pangalan ko na angkor din ako ng PGMN Pag ganyan baka may crush ka sa akin Huwag mo akong isunod dyan. Hindi na kita iti-text. Yan. Ay, si obstruction of justice, dapat ang nangyari dyan, kung totoo yan, habang inaaresto nila si Senator Bato, ay pumipigil si Senator Robin Padilla at si Senate President Cayetano. Yes. Kumbaga ay tinago nila o kaya pinigilan nila yung nagsiserve ng warrant. Exactly. Kaya at that time mismo, nagsabi si BBM, ewan ko lang kung tama yung pag-iisip niya nung sinabi niya na walang warrant. Tapos si Rimulya, DILG Secretary, nagsabi din na walang warrant. NBI din that time, sinabi nila, wala rin daw Ay di warrant. umuwi si Senator Bato, wala pala kayong warrant Exactly. umuwi. O ngayon, kung nag-hitch a ride doon kay Senator Padilla, ano masama doon? Uwi na ako, tol, pasakay na lang sa iyo. Wala akong
Wala akong sasakyan eh. Correct. Ginagamit ng anak ko eh. Oo. Oh, ano naman ang obstruction of justice doon kung sumakay siya sa ano? At Di wala naman- namang pumigil. Bakit? Pumigil ba? Wala. Oo. Wala rin. Tsaka may warrant ba? Wala rin, Oo, wala mother. rin. Oo. So, merong kasi, ako, ang nakita ko doon, tapos yung nagkagulo sa Senate, sino ba nag-umpisa ng gulo na yun? Oo nga. Actually, ang nangyari doon, ang tingin ko pa nga dapat na mag-file ng kaso is yung mga senator. Which is sila Senator Alan Peter Cayetano kasi siya yung Senate President that time. Si Senator Bato, nung pilit siyang hinuhuli ng NBI na walang tamang warrant of arrest na galing sa ICC, yung hawak na pinakita na warrant of arrest ni Trillanes, na apparently hindi naman pa dumadaan sa local court para i-hine ito. So, yun naman yung nag-cause, yun na nag-trigger ng kaguluhan talaga. Yung Oo. pagdating ng NBI doon, tas sinabol si Senator Bato, yun ang nag-cause ng kaguluhan. Kahit balik ta rin nyo pa ang kwento o ibahin nyo ang naratibo, doon lahat nag-umpisa yan. Oo naman. Di naman kayo bulag, no? Alam nyo naman na kung sino nag-una ng gulo. Una ng gulo, ang nagsimula doon sa, ito factual ito, sa pagpasok ng NBI sa Senado. Para mag-serve sila kuning-kuning ng warrant nila na Wala namang nag-verify kung may warrant talaga. Hindi nga daw nakita ni Senator Soto eh. Oh, Sinabi diba? lang naman Oh. daw eh. May kopya Yes. pero di naman niya na-verify yun. Oh. Bigyan mo akong kopya. Bakit? Di ba pwedeng i-photoshop yan? Oo, Ang ano ko lang exactly. naman dyan, ang tapang naman nitong NBI attorney Matipag, napakalakas ng loob nitong pumasok sa Senado at mag-serve ng warrant. Wag ganyan parang walang galang na sa mga institusyon natin. Lalo na yung institusyon ng Senado na pinakamataas sa ating kumbaga Kongreso. Kaya saan naman po ang obstruction dyan Oo. of justice kung wala naman pala kayong warrant, hindi umuwi siya. Oh, ngayon, nag-hitch a ride siya kay Senator Robin Padilla. Obstruction na yon. Correct. Kukulong nyo si Robin Padilla? Naku, dati na po nakulong yan. Tapos, lalo pa, na-convert pa sa Islam. Oh, Correct. something good came out of it for the glory of God. Ha? Yes. Yan yung problema kasi na ad hominem na lang lahat. Hindi, tsaka gusto talaga nila. Sorry. Ito, utos talaga to eh. Yeah. Na lahat ng oposisyon ay guluhin para hindi na magsalita. Wala nang leader ang mga oposisyon na senador. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Oo. Oo, maliban dyan ha. Ano yung trafficking na kaso pinagkakaso na naman ni Matibag kay Mike Defensor? Ayun nga. Pero mother, di ba? Parang meron kasi ako nabasa na yung disturbances of public order, Article 153, na pwede rin na makasuhan ng mga NBI dahil sa pagpasok nila na di ba, na-distorbo, nagkaroon ng kaguluhan. Oo, ang kasi Senado. papasok na si Senator Bato noon sa session hall Di ba? Tapos may nabugbog pa na isang osaan na empleyado rin. Oh, well, So- nasa kamay yan ni Senator, dating Senate President Cayetano, kung itutuloy niya yan. Di ba? Saka grave Pero coercion ba? Pasok din dyan, mother. coercion? Oo. Parang, di ko Pamiwersa, yung parang forcing di ba? Parang, ito sigurado, binugbog nila. Talagang ano yan. Diba? Physical injuries yan. Tsaka, kung nagsisession yung nakaupo na doon si Senate President, ganon, Cayetano, tsaka nangyari yun, pwede silang i-contempt. Kaso hindi pa yata nagsisimula. Nakaupo, hindi Pero pa. nakapasok na sa Yes. session hall. Yeah. In other words, they're inside the Senate building, nasa jurisdiction na sila ng Senado. Correct. Kaya nga, talagang grabe ang agawan ng Senate presidency. Kasi diyan nakasalalay ang mga pwede pang mangyari, di ba? Correct. Kaya si Senator Gatchalian, ginawan lang Senate President, paano yan ngayon? Hindi naman yan marunong ng rules of court. Paano Kaya yan nga. mag-preside dyan? Paano siya magro-rule ng, Your Honor, Mr. President, objection. Ground. Irrelevant. paano niya malalaman? Paano? Siyempre, may abogado na naman siyang bubulong. May bubulong sa'yo, yun na lang yun. Paano ka pa nag-Senate President dyan?
Correct. Hindi ba? Hindi nga puro left and right ang kaso, Mother. Kahit naman ako may kaso. Ha? Kasama ng SMNI. Pati ikaw may kaso? Oh. Ha? Sige nga. Cyber libel. Sige nga, ikwento mo dito, sino nagkaso sa'yo? Si Trillanes. Kasi, yung ano daw. Natatawa talaga ako dito kay Trillanes eh. Ba't ang dami mo kinakasuhan? Ang dami mo siguro pera. Diba? Kaliwa kanan na pati si Cathy Binag na... tatawa lang oh. Bakit mo na magkakasuhan nito? Ano bang sinabi nito na Ganun, Mother. kinasuhan ka? Tinanong ko, bakit ang daming pera niya? Na dami niya abogado. Oo, di ba? Oo. Yun ang tanong ko. Tapos, sa dami naman din ng nagtatanong nun, ako naman ang favorite mo. Okay lang yan. Alam mo, litigious na eh. Litigious na ito si Trillanes eh. Na kaliwa kanan kasuhan niya yung kahit sino na lang na magsabi ng ganito, ganyan sa kanya. Hindi naman po pwede yan, sir. Kasi public figure kayo. Kung public figure kayo, talagang ganyan po ang mangyayari sa inyo. Ako nga kung patulan ko lahat Makati, patulan ko lahat yan. Correct. Diba? Ako rin, di ba? Hindi, ang gulo na ng buhay ko. Di ba? Pipiliin ko lang. Pati ba Yes. naman si Cathy Binag, sir? Ano ko mo siya? ba? Ano siya, ano yun? Napansin niya ako, in fairness. Napansin ka niya, Diba? in fairness. Napansin niya ako, in fairness. Talagang naman. Anyway. Yan po ang sinasabi natin na ang cyber libel ay kailangan po mag-prove kayo ng malis. Kasi journalist naman po ito si Cathy Binag. Ayan journalist, nakaupo dito sa totoo lang. Hindi, journalist po kami. We are now our personalities, media. Hindi ba? Yes. Ngayon, katungkulan naman namin yan. Na magtanong. Oo. At saka, pag inuulit namin yung mga sinabi ng iba, Yes. as a fair and true report, di ba? Hindi po libel yan. Correct. Kasi sinabi yun ni ganito eh. Oo. Ayon po sa kay ganito, kay BBM, ay magiging golden years tayo habang siya nakaupong presidente, ay mangingitlog ng gold ang mga manok sa Malacanang. Yan. Diyos ko po. Fair and true report. Oo. Di ba? Tama. Sabi niya, golden years eh. Ano nangyari, Mother? Nasaan yung golden? Yung pala, baog pala yung mga itlog. Baog pala ang mga manok. Baog pala mga manok. Yung itlog yun ang baog. Saya talaga eh. Kung sa mandi ay, yan ang yung sinasabi ko, mga kababayan, na dapat wala na lang criminal, decriminalize na ba? Ang sangayon ako dyan eh. Matagal ko na sinasabi yan, huwag na yan gawin crime, yung libel. Kasi bahala na kami dyan, di ba? Yeah. Penalty nyo na lang kami ng multa kung gusto nyo. Eto pa, Kaya gusto ko, pag ako nasa kongreso, decriminalize natin yung libel na yan. Ay, di na yan bagay sa isang demokrasya. Dito's Mother, pati si former Congressman Mike Defensor, kinasuhan din. Ng? Di ba? Ng libel? Hindi, iba na naman. Ano yung trafficking. kaso niya? Yung trafficking na Wow, tinatawag. alam mo, masakit yan, Cathy. Qualified human trafficking. Mother, nagtataka rin ako. Kasi